Gusto mo bang sumabay, baby sister? Sandali. Nakagat ka ba ng lamok? Ano yung nasa leeg mo? Bakit namumula? Lumapit ang ate niya at hinawakan pa yon. Napatayo siya kasabay ng kabog ng dibdib niya. Ang gusto niyang makakita at makaalala niyon ay si Johan. Lamok? Patingin nga. Tumayo rin ang mami niya ngunit umiwas siya. Wala ito. Tinakpan niya ang leeg ngunit ang tingin niya ay dumiretso kay Johan. Kita niyang gumalaw ang Adam's apple nito pero nakayakap pa rin sa ate niya. Kumabog ang dibdib niya matapos mapunta sa leeg niya ang tingin nito. It's not a mosquito bite. It looks like a kiss mark. Mabigat nitong bigkas na kinatahimik ng kusina. Hindi niya maialis ang tingin kay Johan. Hindi rin naman ito nag-iwas ng tingin. Hinihintay niyang umamin ito dahil handa naman siyang tanggapin ang parusa niya. Basta sila hanggang huli. Who gave you a kiss mark last night, Emilia? Maingat nitong tanong bago umangat ang gilid ng labi nito. Nangatalang dila niya at hindi agad nakasagot. Napatitig pa siya ng matagal kay Johan. Gusto na ba nitong ibunyagan nangyari sa kanila? Handa naman siya. Tumikhim siya at simpleng ngumiti. Hindi niya na ituloy ang sagot matapos humalakak ang ate niya. Hinampas pa nito si Johan. Huwag mo ngang i-pressure ang kapatid ko, baby pa yan. Baka nakagat lang talaga ng lamok. Nagtaas baba ang kilay ng ate niya sa kanya. Nabura ang ngiti niya at naikuyumang kamao. Wala ba talaga itong ideya na wala ang asawa nito kagabi? I'm just guessing. Kumibit balikat si Johan at inosenteng ngumiti. Lalo siyang nanlumo sa reaksyon nito. Napakaduwag. Hindi man lang nito kayang aminin ang ginawang pag-angkin sa kanya kagabi. Nakaalis na lang ang mag-asawa hindi pa umaayos ang pakiramdam niya. Nagulat pa siya noong maramdaman ang palad ng mami niya sa kanyang noong. Are you sick, Emilia? Namumutla ka, anak. Huwag ka munang pumasok sa opisina. Agad siyang tumayo na ikinagulat nito. Papasok po ako. Hindi na niya hinintay ang reaksyon ng mga ito. Alam niyang kabastusan ang ginawa niya pero gusto niyang makarating na agad sa opisina. Gusto niyang panindigan siya ni Johan. Hindi pwedeng basta na lang siya nitong ginamit at babalik sa ate niya. Kailangan nitong panagutan na nangyari sa kanilang dalawa. Hindi naman siyang lumapit kundi ito. Wala siyang sinayang na oras. Agad siyang nag-ayos at nag-drive papuntang kumpanya nila. Kukumprontahin niya si Johan pero hahanap siya ng tamang oras. Gusto niyang malaman kung ano ba talagang plano nito. Good morning, Miss Emilia. Si Ella, ang sekretarya niya. Tinanguan niya lang ito bago pumasok sa loob. Sumunod naman ito at nilapag sa mesang schedule niya. Tinapunan niya lang iyon ng tingin. May mga re-reviewin po kayong designs. Anong oras ang free time ni Johan? Ni Kuya Royce. Agad niyang tanong. Po? Napakurap ito ngunit tinaasan niya ng kilay. Kaya't alam nitong hindi na niya uulitin ang tanong. Hindi ko po alam ang schedule ni Sir Johan. Alamin mo, get in touch with the secretary. Malamig niyang dagdag. Kita niyang nanginginig ang kamay nito. Ma'am, kayo na lang po kaya ang magtanong kay Miss Edela. Sinabi ko bang si Edela ang tatanungin? I told you to get in touch with the secretary. Yes, ma'am. Copy. Tumalima ito palabas habang siya'y napabugan ng marahas na hangin. Kailangan niya pang sumigaw para lang sumunod ito. Kailangan niyang makausap si Johan pero hindi pwedeng malaman ng ate niya. Kinuha niya ang sign pen at kinagat ang dulo niyon bago nagbukas ng folder. Hindi siya makapag-focus sa binabasa. Pilit bumabalik sa isipan niyang nangyari kagabi at ang pag-aaktong inosente ni Johan kaninang umaga. Mabigat siyang bumuntong hininga. Ang gusto lang naman niya ay umamin nito at hiwalayan ang ate niya. Handa naman siya sa magiging galit ng mga magulang niya basta pakasalan siya nito at panagutan. Lumipad ang tingin niya sa pinto noong bumukas iyon at sumilip si Ella. What? Ma'am, may patapos na meeting po si Sir Johan. Pagkatapos po nun ay babalik na siya sa kumpanya nila. Naningkit ang tingin niya at tipid na tumango. Agad din naman nitong isinara ang pinto. Kinuha niya ang puting bag niya at agad na lumabas ng opisina. Nagtataka pang tingin sa kanya ni Ella pero hindi niya ito pinansin. Dumiretso siya sa conference room kung saan madalas ang meeting. Tumayo siya roon at naghintay. Hindi siya papayag na hindi ito makausap ngayon. Tumayo siya ng tuwid matapos makita ang papalabas ng mga ginang at lalaking nakamiting nito. Pilit siyang ngumiti na tinanguan ng mga ito. Noong masigurado niyang wala ng ibang tao sa loob ay agad siyang pumasok doon at sinara ang pinto. Dinatnan niya si Johan na nag-aayos ng mga folder. Nag-angat ito ng tingin at mukhang nagulat pa na nandun siya. What brought you here, Emilia? Nakangiting tanong nito.
Hindi niya maibalik ang ngiti. Napaka-inosente nitong tingnan ngayon kumpara kagabi na napaka-wild at napaka-seryoso. Tumikhim siya at mabagal na lumapit sa mahabang mesa. Gumawa pa ng tunog ang pagpatong niya ng bag sa mesa. I was wondering what happened last night. Mabagal niyang bigkas. Para naman agad nitong makuha ang gusto niyang pag-usapan. Kumunot ang noo nito bago pinagpantay-pantay ang mga folder. Why? What happened? Did someone sneak in your room and gave a kiss mark? Natatawang tanong nito na tila ba biro lang yun. Or did you sneak out and go to the bar? Umawang ang mga labi niya. Bakit ba ito umaaktong walang alam? Nakalimutan mo na? Hinanakit niya. Bumakas ang gulat at kalituhan sa mukha nito. Anong nakalimutan ko na? Bumikig ang lalamunan niya at parang gusto na lang maiyak. Hindi ganoong reaksyon ang gusto niyang makuha. Nakalimutan mo na yung kagabi? Mahinang tanong niya. Nangihina dahil mukhang siya lang ang nakakaalala. Mas lumalim ang gitla sa noo nito. I was sleeping peacefully with your sister last night. I don't understand, Emilia. What were you trying to say? Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Gusto na niya itong sigawan at ipaalala ang mga ginawa nila kagabi. You know, if you hooked up with a guy last night, don't worry, I won't tell your parents. It's normal since you are single and still young. Just be careful. Dagdag pa na paalala nito. Napatawa siya ng mapakla. Kuyang-kuyang asta nito samantalang kagabi kulang na lang ay hindi siya patulugin. Gosh, you forgot. Sarkastikong bigkas niya bago umiling. Napatingala siya at kumurap upang hindi bumagsak ang mga luha niya. Dinig niyang bumuntong hininga ito. You're a sister to me now, Emilia. You can tell me what's going on and I might give you some advice. Iba ng mga lalaki ngayon. Mas magandang nag-iingat ka. Pinipiga na talagang puso niya sa mga sinasabi nito. Kapatid lang ang tingin nito sa kanya ngayon. Samantalang kagabi ay daig pa niyang maging asawa nito sa bawat galaw nito. Nilunok niya ang pananakit ng lalamunan niya at kinuha ang bag niya. Wala rin siyang mapapala kahit sabihin niyang nangyari dahil mukhang itatanggi nito. Just forget it. Never mind. I hope someone will not sneak into my room tonight. Makahulog ang bigkas niya rito. Bago lumabas ng conference room. Bahala na kung anong isipin nito. Nawala siya sa mood buong araw. Gigil niyang nilukot ang dokumentong binabasa. Ah, how dare you, Johan? Nagtagi sa mga ngipin niya. Siya na lang ang magsasabi sa mga magulang niya. Wala naman siyang pakialam kahit pa masira ang relasyon ng ate niya at ni Johan. Kinagabihan noong umuwi ay iyon ang plano niya. Kaya lang hindi niya magawa matapos makitang tapos ng kumain ng mga ito at maging ang bagong kasal. Nasaktan siya na hindi siya hinintay ng mga ito. Ipaghahanda ka ng katulong ng makakain, iha. Dediretso kami sa garden at may magandang balita. Napapayag ng Kuya Johan mong mga investors kanina. Masayang balita ng mami niya. Hilaw siyang napangiti. Lalo pat nakita niyang umakbay ang daddy niya kay Johan at iginiya ito paalis ng kusina. Ni hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Johan. Sumunod doon ang mami niya. Paglingon niya sa ate niya ay nakangiti ito habang sinusundan ng tingin ng asawa. Binagsak niya ang bag sa mesa na kinalingon ng ate niya. Imbis na mainis ay ngumiti pa ito habang iniipon ng mga maduming plato. Sinabi ng Kuya Johan mo na pinuntahan mo siya kanina. So you're seeing a guy now? Nakangising tanong nito. Tell me, is he handsome? Cute? You should date him, baby Amelia. Simple siyang umirap dahil naiinis siya. Ngumuso siya upang pagtakpan ng pagkainis. Seryoso ba talaga si Johan na sabihin yun sa ate niya? Hindi man lang ba ito kinabahan na baka ibunyag niya ang nangyari sa kanila? I dropped him like a hot potato. May nakita akong mas hot at wild. I think I should meet him tonight. What do you think? Makahulugan tanong niya. Ngumiti ito muli. Why not if he is hot? Go for him. Pagmamotivate nito. Walang ideya na asawa nito ang tinutukoy niya. Ngumisi siya at muling kinuha ang bag. Tinalikuran niya ito at hindi na pinansin kahit pa tinawag siya nito para kumain. Agad siyang naghubad ng damit pagkapasok sa kwarto. Kinuha niyang reserbang wine sa cabinet niya at wine glass bago dumiretso sa banyo at nagbabad sa bathtub. Gusto niyang mawala ang stress niya kahit sandali lang. Matalim ang titig niya sa kawalan habang naririnig ang tawanan sa labas. Mukhang nagsasaya sila habang siya'y nagagalit. Makakangiti pa kaya sila kapag inamin niyang totoo? Nilagok niya ang wine at nagsalin muli sa baso. Ang tagal niya sa bathtub.
Hindi siya umahon. Hinintay niyang mamatay ang tawanan bago siya nagbanlaw. Tinapis niya ang tuwalya bago lumabas. Iyon nga lang paglabas niya sa banyo ay naroon ang hindi niya inaasahang bisita. Nakatagilid ito ng higa sa kama habang nakatingin sa relong nakasabit sa dingding na tila inoorasan ng pagligo niya. Nakaroba muli ito ngunit puti na yon ngayon. Agad na dumapo sa kanyang titig nito. Mainit yun at tila hubad agad siya sa isip nito. Lalo siyang nainis. Ang kapal na mukha nitong puntahan siya, samantalang hindi nito maalalang nangyari sa kanila. Anong ginagawa mo rito? Bumalik ka sa asawa mo. Hindi ko kailangan ng duwag na lalaki. Maanghang niyang bigkas bago dumiretso sa closet. Dinig niyang pagbaba nito sa kama at pagsunod sa kanya. Bali wala siyang humugot ng 90s kahit pa alam niyang malapit ito. What's with that attitude? Didn't you like what we did last night? Bulong na tanong nito. Mapang-akit at malalim na naman ang boses nito. Kaibahan kaninang umaga na napaka-inosente. Hindi siya nakatiis at hinarap ito. Wawa, kapal mo naman na itanong yan samantalang hindi mo maamin kanina na may nangyari sa atin. Natahimik ito. Naningkit ang mga mata at umigting ang panga. You're mad because of that? Tuluyan siyang namewang sa harap nito. Sino bang hindi mag-agalit? Tapos ngayon nandito ka na naman. Angkinin mo na naman ako? Sorry, but no. Kung gusto mo magpainit doon ka sa asawa mo. Galit niya itong tinalikuran ngunit muli siya nitong hinarap at isinandal sa pinto ng closet. Namilog ang mga mata niya matapos makita ang inis sa mga mata nito. Don't play that attitude with me, Emilia. I already marked you last night. I don't care what makes you mad. Ano bang hindi malinaw sa hindi ko gusto ang ate mo? At ikaw lang ang gusto kong makasama. Saan? Sa kama? Sarkastikong tanong niya. Nagulat siya matapos makita ang pag-alon ng Adam's apple nito na tila uhaw sa kanya. Luminaw ang pagnanasa sa mga mata nito. At halos hindi siya nakalaban noong pareho nitong itinaas ang mga kamay niya sa kanyang uluhan. At hawakan naman ngayon sa isang kamay lang. Napasinghap siya noong hilain nitong tuwalya at ibagsak yan sa sahig. Agad niyang iniwas ang ulo noong ilapit nitong labi sa kanyang panga at marahang humalik doon. Ramdam niyang mabibigat nitong paghinga. I didn't wait for years for nothing, baby. Damn, all I want is you. Nahihirapang bulong nito bago kalasin ang tali ng sarili nitong roba. Bumigat ang paghinga niya at kahit binitawan nitong mga kamay niya, ay hindi niya ito magawang itulak palayo. Naiinis pa siya rito pero nagawa niya pang titigan ang paghubad nito ng suot na roba. Umalis ka na, Johan. Pagmamatigas niya, kahit pananuyunang lalamunan niya matapos makitang matipuno nitong dibdib. You want me out, really? Paos na bulong nito. Umiwas siya ng tingin at pinagsangga ang mga kamay noong lumapit ito. Napasandal na lang siya sa closet noong walang babalang hawakan nito ang tuhod niya at isukbit sa bewang nito. Ano ba, Johan? Doon ka na. Napasinghap siya. Hindi ako naniniwalang gusto mo akong paalisin. I can feel you. Madiing bulong nito. Mas lalong bumigat ang paghinga niya noong diniin nito ang sarili. Nanuyo muli ang lalamunan niya pero alam niyang totoong sinasabi nito. Dahil siya mismo ay ramdam iyon. Nawala ang tapang niya lalo pat alam niyang susuko ang katawan niya rito. Angkinin mo na naman ako. Pagkatapos ay babaliwalain mamayang umaga. Nangihinang tanong niya. Naikiling niya ang ulo noong dumapo sa leeg niyang mga labi nito. Paakit sa panga niya at patungo sa kanyang tenga. Do you want me here or not? Madali akong kausap. Kung ayaw mo ako sa harap mo, aalis na ako. Ikaw ang kawalan, hindi ako. Pangungonsensya nito. Naikuyom niya ang kamao. Alam nitong kahinaan niya. Alam nitong gustong-gusto niya ito kaya't sinasamantala nito. At tanga siya para magpauto rito. Kaya lang ayaw niyang sayangin ang pagkakataon na nakikita siya nito. Na gusto siya nito. At makasama ito. Ihiwalayan mo ba si ate? Kung kaya mo kong panindigan kahit hindi pa ngayon. Papayagan kita sa tabi ko. Hindi ito kumibo pero nagpatuloy sa paghalik nito. Just trust me. Just don't talk to me if I don't talk to you. Let's keep the secret for the meantime, At siguro nga'y utu-utu siya dahil kusa siyang tumango. Mas nanaig sa kanyang makasama ito at walang pakialam kahit masaktan ng ate niya. Kahit pa sa gabi niya lang ito makakasama. Okay lang, pero naniniwala siyang dadating ang panahon magiging Mrs. Johan Silvestre din siya. Fine, titiisin kong pambabaliwala mo sa akin sa umaga. Pero mangako kang walang mangyayari sa inyo ni ate. Sa akin ka lang. Ako lang ang paliligayahin mo gabi-gabi. Promise me.
Napahawak siya sa balikat nito at napaungoy matapos nitong halikan ng todo ang leeg niya. Binubuhay nitong bawat init sa katawan niya gamit lang ang labi nito. Huwag kang mag-iwan ng kiss mark dyan. Tumigil ito sandali. Sure. Sa ibang parte ako mag-iiwan. Pilyong bulong nito bago dumaos do sa mga labi. Hinagod niyang panga nito at hinalikan ng tungki ng ilong nito. Kahit mali, masaya pa rin siyang makasalo ito sa isang mainit na gabi. Matagal na niyang pangarap yun at nangyayari na. You didn't change the bedsheet? Bigla ang tanong nito bago siya buhati ng maigi at ilayo sa closet. Hindi, nakalimutan ko. Excited kasi akong makita ka kaya lang ay hindi mo ako pinansin. Palitan ko na ba? Seryosong tingin nito habang naglalakad patungo sa kama. Napangiti siya at napasandal sa balikat nito. Konektado pa rin sila at mukhang wala itong balak na tapusin ang gabi nila. You should change it. Baka makita ng mami mo. Seryosong bigkas nito. Napanguso siya at malambing na hinagod ang dibdib nito. Let them. I want them to know you are mine every night. Sensual niyang bigkas bago pa ulan na ng halik ang leeg at panga nito. Change it tomorrow. Kapag nakita nila, tapos na ang lahat ng ito. Mabigat siyang bumuntong hininga. May punto naman ito at ayaw niyang matapos ang ugnayan nila. Fine. Good girl. Ngumisi ito at marahan siyang binaba sa kama. Napangisi rin siya. Alam niyang hindi ito magdamag sa tabi niya, kaya't ayaw niyang matulog. Yakap-yakap siya nito mula sa likod. Ramdam niyang mainit itong dibdib. Nakaunan pa siya sa braso nito habang siya naman ay hinahagod ang braso nitong nakayakap sa kanya. We didn't use protection. I might get pregnant. Pagbubukas niya sa usapan. Hindi ba't yun ang gusto mo? Bulong nito bago patakan ng halikang batok niya. Napanguso siya muli. Oo, pero kapag hiwalay na kayo ni ate, hihiwalayin mo naman siya, di ba? Hindi ito umimik. Tumigil din ito sa paghalik sa batok niya. It's already 3 in the morning. Aalis na ako. Sleep tight. Nagdamdam siya sa sinabi nito at agad na pinigilan ang pag-alis nito ng yakap sa kanya. 3 oras lang kita makakasama. Ang unfair nun. Si ate buong araw kanya kasama. Dinig niyang bumuntong hininga ito. You exactly know what kind of relationship we have. Hindi ko pwedeng ibigay ang buong gabi ko sa'yo. Mas lalong nahulog ang puso niya sa lungkot at pagdadamdam. Hindi siya kumibo. Hindi sapat sa kanyang 3 oras. Muli niyang narinig ang mabigat nitong buntong hininga. Tila sumusuko kaya't napangisi siya.